Hinamak na manugang. Kabanata 176 na puno ng lamig ang mukha ni Gao Jun, bigla siyang tumayo at sinampal ang mukha ni Gao Junwei. Anak na walang kwenta, isang malakas na sampal, pinakita nito kay Gao Junwei ang mga bituin, at umagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tinakpan niya ang mukha sa takot, at ang kanyang ekspresyon ay natigilan. Lumuhad ka sa harap ni Boss Dixon, galit na umungol si Gao Jun, at kumukulo ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Si Gao Junwei ay natakot, bumulong siya, "Tay, bakit po? Bakit, lahat ng pinamamahalaan ng Gao family sa loob ng maraming henerasyon ay sinira mo?" Ang anak na hindi matapat, nag-aapoy sa galit si Gao Jun, sumigaw siya sa matigas na boses, "Binalaan na kita, huwag munang magpadalos-dalos sa ngayon, bakit gusto mo pang i-provoke si Mrs. Dixon?" Natarante si Gao Junwei, "Dad, di ba sabi mo noon gusto mo ring turuan ng leksyon si Alex Dixon?" Noon pa yan, hindi ko alam na siya pala ang pinagkakautangan ng Gao family. Kinagat ni Gao Jun ang kanyang mga ngipin at sinipa si Gao Junwei sa lupa. Ang ating Gao family ay may utang kay Boss Dixon ng 1.8 bilyong yuan, hindi namin ito kayang bayaran sa ating susunod na buhay. Ano, laking gulat ni Gao Junwei na parang tinamaan ng malakas. Paano ito nangyari? How could the Gao family owe so karaming pera? At ang inutang nila ay pera ni Alex Dixon, paano naging posible yun? Hindi ba't isa lang siyang walang kwenta na nabuhay sa isang babae? Hindi pinansin ni Gao Jun ang kanyang anak at lumuhad sa harap ni Alex Dixon, tumulo ang luha sa kanyang mukha. "Boss Dixon, nagturo ako ng ganitong klaseng anak na hindi masunurin at muntik nang masugitan ang asawa mo. Mahirap talagang takasan at sisihin kahit na mamatay ako ng 10,000 beses, sana lang ay maawa si Boss Dixon at iligtas ang aking anak na hindi karapat-dapat. Dahan-daang babayaran ng pamilya Gao ang utang nila sa iyo." Pagkasabi noon ay napalingon siya at sumigaw, "Anak, bilasan mo yumuko kay Boss Dixon at humingi ng awa." Bumalik sa katinoan si Gao Junwei, mabilis ang tibok ng puso niya. Tumingin siya kay Alex Dixon ng matigas at biglang lumuhad sa lupa. "Boss Dixon, nagkamali ako ang may mata ngunit hindi kumikilala ng mga perlas, please, alang-alang sa pagiging kaklase ko ni Jane, patawarin mo ako sa pagkakataong ito." Alam niyang nagdulot siya ng gulo, at mas alam niyang mali ang paghusga niya sa tao. Isang lalaking makakalap ng malalaking shot sa Jinling at Haicheng, at pinatay si Mr. Kai, at kumuha ng 1.8 bilyong ginto ng basta-basta. Paanong siya ay isang basura, sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Lumuhad ang mag-ama sa paanan ni Alex Dixon at buong lakas na yumuko. Wala na silang prestihiyo ng underground overlord ng Haicheng, sila ay nasa isang malungkot na kalagayan, tulad ng dalawang patay na aso. Malamig na tiningnan ni Alex Dixon ang dalawang lalaking nasa paanan niya, at wala man lang kahit kititing na awa sa puso niya. Nalampasan na nila ang kanyang bottom line, hinding-hindi niya bibitawan ang sinumang magtangkang saktan si Jane Lewis. "Boss Dixon, gagawa talaga ako ng paraan para maibalik ang 1.8 billion, pagmamakaawa ni Gao Jun na may malungkot na boses. Hindi niya maibalik ang pera, ngunit upang mabuhay, nagpasya siyang magpanggap na nakakaawa. Galit na galit siya kay Alex Dixon kaya nangangati ang kanyang mga ngipin, nabulag ni Alex Dixon ang isang mata ng kanyang anak, hanggat maaari niyang maantala ang araw, isasama niya ang kanyang anak at aalis sa lugar na ito, agad siyang tatakas sa ibang bansa dala ang pera. Kung may pagkakataon, kukuha siya ng mas maraming assassin at brutal na papatayin si Alex Dixon. Pero ngayon, kailangan pa niyang magpanggap na nakakaawa at makuha ang simpatiya ni Alex Dixon. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, at umiling siya at mahinahong sinabi, "Gao Jun, sa palagay ko ay hindi mo na mababayaran ang perang ito sa susunod mong buhay." Pagkatapos sabihin yon, inutusan niya ang Strongman in Black, i-on ang TV at hayaan silang makakita ng balita ngayon. Hindi nang ahas ang Strongman in Black na suwayin ng utos, mabilis niyang binuksan ang TV at binuksan ito sa news station. Isang eksena ang biglang sumulpot, nag-broadcast ang babaeng host. Ayon sa mga kinauukulang tao, ang mayamang tao ng Haicheng na si Gao Jun, ay pinaghihinalaan ng tax evasion,
Ang halaga ay kasing taas ng 300 milyon at ang reporter ay nagbigay din ng maasahang ebidensya. Hindi alam yun, ang Gao family ay mayroon ding malapit koneksyon sa paggawa ng abo sa ilalim ng lupa. Pinaghihinalaan sila ng panloloko at sangkot sa pangangalakal ng mga mahahalagang metal. Sa ngayon, napalibutan na ng mga pulis ang Gao family villa at nagsimulang maghanap. Nagbago ang eksena, 7 o 8 sasakyan ng pulis ang nakapalibot sa pasukan ng mansyon, ang mga ilaw ay maliwanag na naiilawan, at ang mga tao ay dumarating at umaalis, naglilipat sila ng mga kahon ng mga ilegal na produkto mula sa Gao family. Nanlaki ang mga mata ni Gao Jun nang makita niya ito, nanginginig ang buong katawan niya. Maging ang kanyang anak ay itinago sa kadiliman tungkol sa pakikipagtulungan niya sa mga dayuhang bansa upang lumikha ng peking ginto. Paano nalaman ng kabilang partido ang tungkol dito? Natigilan si Gao Junwei, at nablangko ang kanyang isip. Wala siyang ideya tungkol dito, muling umalingaw-ngaw ang matamis na boses ng babaeng host. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Gao, si Gao Junwei, ay inakusahan ng kanilang babaeng biktima. Noong gabing yun, natagpuan sa ilog ang bangkay ng isang babaeng estudyante mula sa Haicheng School. Ang partikular na dahilan ng kanyang pagkamatay ay dapat pa iniimbestigahan. Iniisip na ang labis na dosis ng droga ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Gao Junwei ang unang sospek. Inilista ng pulisya si Gao Junwei bilang isang wanted na kriminal at kasalukuyang tinutugis siya. Si Gao Jun ay balisa at galit, mabuti na lang at natapos na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na si Gao Junwei ay talagang gagawa ng napakaraming bagay. Walang pakialam na anak, ilang kasamaan na ba ang nagawa mo? Hindi ko alam. Paano ito? Paano ito natutuklasan? Malinaw na ginamit niya ang pera para ayusin ang lahat, at natanggap din ng pera ang kanyang pamilya. Nanumpa siya na hindi siya magbubuga ng anumang impormasyon, tirik at puno ng takot ang mga mata ni Gao Junwei habang nakatitig sa screen. Galit na galit si Gao Jun, sinampal niya ito ng malakas at bumagsak sa lupa kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Pamilya Gao, ito na ang wakas. Bigla siyang tumalon at lumuhad sa harap ni Alex Dixon, napayuko siya sa lupa. Boss Dixon, alam kong kami, ang Gao family, ang may mata pero bulag. Sana mapatawad lang ni Boss Dixon ang anak ko, handa akong tiisin ang lahat ng krimen, ang Gao family lang ang may iisang anak na ito. Nakikiusap ako kay Boss Dixon na maging magnanimous at iligtas ang anak ko sa pagkakataong ito. Malakas na kumatok si Gao Jun sa lupa. Bang, 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 may malakas na tunog. Tumama ang kanyang noo sa mga latak ng salamin sa lupa, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon, at nanatili siyang walang pakialam. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya sana ginawa ito noong una pa lang. Sarili lang niya ang dapat sisihin. Sa labas ng karaoke, maririnig ang tunog ng mga sirena. Sa sobrang takot ni Gao Junwei ay bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal sa takot. Boss Dixon, alam kong maganda ang paningin mo, please let my son go this time. Umiiyak si Gao Jun at gustong yakapin ang binti ni Alex Dixon. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, ordinaryong tao lang ako, wala akong magagawa, isa lang ang gusto niyang ibigay sa iyo. At ito ay tinatawag na bawiin ng langit ang lambat. Huwag mong hayaan madulas, paglabas mo, kailangan mong ibalik, wala kang kasalanan. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na niya nilingon pa ang mag-ama ng Gao family na nakahandusay sa lupa, tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Namumula ang mukha ni Gao Jun, at nakahiga siya sa lupa, umiiyak sa sakit. Alam niyang lahat ng ito ay may kinalaman kay Alex Dixon. Paano siya, si Alex Dixon, maging isang ordinaryong tao kung malalaman niya ang background ng Gao family sa napakalaking panahon? Masisisi lang niya ang Gao family sa pagiging masyadong mayabang. Akala nila magagawa nila ang lahat ng gusto nila dahil sa may pera at kapangyarihan sila. Kaagad pagkatapos noon, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng simpleng damit ang bumasag sa pintuan at marahas na sumugod. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakulong na nila sa lupa ang mag-ama ng Gao family. Napasigaw-sigaw Junwei sa takot, "Tay, iligtas mo ako, iligtas mo ako." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Gao Jun. Sa pugad, may patay na itlog sa ilalim, bumagsak ang pamilya Gao, at hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang sarili,
Paano niya mapoprotektahan si Gao Jun? Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging bulag at maling pagtrato sa isang eksperto bilang basura. Ang lahat ng ito ay kagantihan. Lumabas si Alex Dixon sa KTV at nakita niya sina Wang Lixiu, Qin Gang, Du Long, at lahat ng iba pang naghihintay sa labas ng pinto. Magalang siya. Kumunat ang noo niya. Hindi pa kayo umaalis. Anong problema? Kabanata 177 na pangiti si Dulong at sinabing, kung hindi lalabas si Boss Dixon, hindi kami mangangahas na umalis ng walang pahintulot, nakontrol na namin ang eksena at naghihintay na harapin mo ang Gao family. Malinaw nilang nakikita kung ano ang nangyayari sa pamilya Gao, at ang kanilang mga puso ay napuno ng takot at paggalang. Si Alex Dixon lamang ang nakapagpakilos ng napakalaking puwersa. Ang lahat ng ito ay isang bagay na kahit na ang pinakaprestihiyosong tao sa Jing City ay hindi kayang gawin sa maikling panahon. Maghiwa-hiwalay, bumalik tayo, kinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at sinabing, huwag mong sasabihin kahit kaninong tungkol sa nangyari ngayon. Oo, sikreto natin ito, mabilis na sagot ni Wang Zhengang. Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabihan si Li Tailei na paandarin ang sasakyan. Naghahanda na itong iuwi. Sabik na purihin siya ni Li Tailei, kaya personal niyang pinaandar ang sasakyan na may ngiti sa kanyang mukha. Siya ang kumilos bilang driver at magalang na binuksan ang pinto ng kotse. Nang makitang si Li Tailei ang pinagkakatiwalaang aide ni Alex Dixon, namula ang mga mata ng lahat sa inggit. Kinasusuklaman nila ang kanilang sarili dahil wala silang apelyidong Li. Sina Wang Zhengang at Qin Gang ay nagseselos din at naiinggit. Mayroong hindi mabilang na malalaking shot sa Jinling, ngunit sinamantala ni Li Tailei mula sa Haicheng ang pagkakataong ito para makuha ang pabor ni Master Dixon, talagang hindi sila kumbinsido. Pagkaupo sa kotse, muling sumimangot si Alex Dixon. Ngayong tapos na ang Gao family, hinayaan niya si Li Tailei na harapin ang mga natitirang asset, ngunit naroon pa rin ang Liwes family. Ang mga taong ito ay nagiging sobra-sobra, at hindi nila alam kung paano magsisi. Lalo na si Liwes Mingfeng, ang galit sa pagbebenta ng kanyang asawa ay sadyang hindi mapapatawad. Gayunpaman, pinili ng kanyang biyenan na salakayin ang Liwes family, kaya hindi ito maginhawa para sa kanya na gawin ito. Ano ang dapat niyang gawin? Isa pa, pagka-uwi niya, kailangan pa niyang mag-isip ng magandang dahilan para ipaliwanag sa kanyang biyenan at asawa ang nangyari ngayong gabi. Napakabilis, umuwi si Alex Dixon. Ang sugat sa kanyang kamay ay nagamot na ng simple. Maaari sana niyang itanim ang kanyang cultivation para makarecover, ngunit gamitin para hindi magduda sa kanya si Jane Liwes, pinigilan lang niya ang pagdurugo. Itinulak niya ang pinto at gaya ng inaasahan, maliwanag ang ilaw sa sala. Pero pagpasok pa lang niya ay narinig na niya ang pagbulyaw ni Helena. Alam mo pang bumalik, tumalon si Helena ng tumalon. Mabangis ang ekspresyon niya na para bang gusto niya itong kainin ng buhay. Nanay, ako, saktong pagbuka ni Alex Dixon ng kanyang bibig, si Jane Liwes ay nag-aalalang lumakad at tumingin sa kanyang braso. Alex, ayos lang ba ang kamay mo? Nang makita ang walang katulad na pag-aalala ng kanyang asawa para sa kanya, nag-init ang puso ni Alex Dixon, umiling siya at sinabing, ayos lang, maliit na sugat. Jane, halika dito. Mabangis na hinayla ni Helena ang kanyang anak at pinandilatan si Alex Dixon. Tinuro niya ang ilong nito at pinagalitan. Ikaw ay isang taksil na tao, talagang binugbog mo ang iyong tiyuhin at na ospital. Bukas, susundan mo ako sa tirahan ng Liwes at luluhod, yumuko at aminin ang iyong mga pagkakamali. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabing, I'm not going. Ano, mukhang hindi siya nakilala ni Helena. Natigilan siya sandali at nagtaas ng boses para sumigaw. Laban sa'yo, how dare you speak to me with this kind of tone? Noong nakaraan, kapag iniinsulto niya si Alex Dixon, hindi man lang siya nang ahas na magsalita. Ngayon, talagang matigas ang ugali niya. Umalis ka na sa Liwes family at hiwalayan mo ang anak ko bukas ng umaga, angal ni Helena. Nay, hindi ko hihiwalayan si Alex, malamig na sabi ni Jane Liwes. Kung ipipilit mo akong hiwalayan siya, magkunwari kang wala kang anak na katulad ko. Ikaw, anong sabi mo? Natigilan si Helena at napatitig kay Jane Liwes. Kadalasan, kahit gaano pa siya kagulo,
pakikinggan pa rin siya ni Jane Lewis. Ngayon, lumaban talaga siya sa sarili niyang biolohikal na ina at pinutektahan si Alex Dixon. Sumimangot si Jane Lewis at sinabing, "Nay, sinabi ko sa iyo ang nangyari ngayon, bakit hindi ka naniniwala sa akin?" Si Lewis Mingfeng ang nagsinungaling sa akin para makita si Gao Junwei. Kung hindi dumating si Alex sa oras, ano na ang nangyari sa akin ngayon? Jane, paano ka maniniwala sa mga salita ng isang basurang tulad ni Alex Dixon? Galit na galit si Helena. Ipinaliwanag na sa akin ng tiyuhin mo na hindi niya alam na papatayin ka ni Gao Junwei. Walang kinalaman ang bagay na ito sa tiyuhin mo. Labis niyang pinagsisihan ito sa ospital at nagbanta na I settle ang score sa Gao family. Kalokohan ni Lewis Mingfeng, galit na sabi ni Jane Lewis. Hindi siya maniniwala kahit isang salita sa kalokohan ni Lewis Mingfeng. Isinakripisyo ni Alex Dixon ang kanyang buhay para pumasok sa KTV para iligtas siya, at hinarang pa niya ang kutsilyo para sa kanya. Ito ang pinakamagandang patunay. Nang makita niya ang matatag na ugali ni Jane Lewis, matatag siyang tumayo roon. Sa tagiliran niya, naantig si Alex Dixon. Tila hindi niya pinagdudusahan ang kutsilyong ito nang walang kabuluhan. Sa katunayan, lubos niyang naiwasan ang kutsilyo, ngunit natakot siya na saktan nito si Jane Lewis, kaya inabot niya ito upang harangan ito. Malamig na sabi ni Jane Lewis, "Nay, ayos lang kung hindi ka maniniwala sa akin, pero kung papalayasin mo si Alex, susundan ko rin siya." Pagkatapos sabihin yon, lumingon siya at sinabi kay Alex Dixon, "Let's go and pack our luggage." Hindi makapaniwalang tinitigan ni Helena ang anak. Talagang kinontra siya ng kanyang magaling na anak para kay Alex Dixon ngayon. Sa sobrang galit niya ay malapit nang sumabog ang kanyang baga. Nang makitang tatakas na si Jane Lewis sa bahay, natarante rin si Helena, namilog ang mga mata niya at bigla siyang napaupo sa lupa at umiyak. "I am your biological mother, you actually inabandona mo ang nanay mo para sa basura." Nang makitang nakaupo sa lupa si Helena na umiiyak, walang magawa si Jane Lewis na pinigilan ang kanyang mga yapak. Kakasabi lang niya ng masasakit na salita at ayaw niyang ipagpatuloy ang kanyang ina si Alex Dixon, pero kahit ano pa si Helena ang kanyang biological mother na nagsilang sa kanya, hindi niya talaga kinaya. "Ang aking anak na babae, na maingat kong pinalaki, ay hindi na kinikilala ako na ina. Paanong ang langit ay hindi patas? Woo! Sana tamaan na lang ako ng kidlat at mamatay." Ginamit ni Helena ang kanyang mga kamay upang tapikin ang lupa habang siya ay umuungol sa tuktok ng kanyang mga baga. "Anong silbi ng buhay ko? Bukas bibili ako ng isang bote ng gamot at mamamatay ako sa bahay. Sa bagay, ayaw sa akin ng anak ko." Gayunpaman, kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin, nakita niyang wala ni isang luha sa mukha nito. Maliwanag, sinusubukan niyang makakuha ng simpatiya. Gayunpaman, hindi komportable para sa kanya na sabihin ito ng malakas. Kung tutuusin, nanay din ng asawa si Helena kaya hindi maputol ang relasyon ng dugo. "Mom, you don't cry," ang sinabi ko kanina ay dahil sa galit. Nagpanik din si Jane Lewis. Kinailangan niyang tumalikod at sabihin, "Hanggat huwag mong pilitin si Alex, maaari nating pag-usapan ang anumang bagay." Si Albert Lewis, na kanina patahimik, ay tumayo na madilim ang mukha at pinagalitan si Helena. "Enough, how can you know what Lewis Mingfeng is better than me? In short, naniniwala ako kay Alex, kung patuloy kang manggugulo, susundan ko ang anak at manugang ko." "Ikaw, aalis ka na rin," agad na nanlaki ang mata ni Helena. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit bigla niyang naramdaman na maliban sa sarili niya, lahat ng tao sa pamilyang ito ay nasa tabi ng basurang manugang na ito? Kailan pa nagsimulang umikot ang pamilya nito sa paligid ni Alex Dixon? Nang makitang pinuprotektahan ng kanyang mag-asawa si Alex Dixon, hindi nang ahas si Helena na ipagpatuloy ang kaguluhan at maaari lamang siyang magpanggap na nasasakal. "Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ni Jane." Ngayong ipinadala ni Alex Dixon si Tio sa ospital, ang Lewis family ay nakipag-away sa isa't isa. Sinabi rin ni Old Lady Lewis na gusto niyang imbitahan ang patriarch na magkaroon ng pagkakataon ng joint trial ng tatlo, mga bulwagan. Gusto talaga nilang hanapin ang patriarch, napakunot ang noo ni Albert Lewis. Nagkunwaring pinunasan ni Helena ang kanyang mga luha. "Oo, kaya ako humingi ng tawad kay Alex.
Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Albert Lewis, malaki ang pamilya ni Lewis, at ang pamilya ng branch nila ay isang pamilyang sangay lang, mayroong higit sa 200 katao sa pamilya, at sila ay mula sa buong bansa, marami ring matagumpay na tao sa pamilya. Ang patriyarka ang may pinakamataas na posisyon sa pamilya, kung talagang pumunta siya sa 3 bulwagan at pinatalsik ng mga Lewis para sa paghihiganti, magiging magulo ang bagay na ito. Sabi ni Alex Dixon, "Dad, hindi pa umabot sa ganoong stage ang usapan, pag-uusapan natin yan pagdating ng panahon." Hindi siya naglagay ng mahinang patriarch sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Helena na pilitin siyang humingi ng tawad. Sa sobrang galit niya ay naupo siya sa sofa at galit na sinabi, "Kung may kakayahan ka, magdesisyon ka." Dumating si Old Lady Lewis para tulugan tayo at tinawag pa ang patriarch. Paano natin ito haharapin? Kabanata 178 galit na sabi ni Albert Lewis, "Matagal na tayong walang relasyon ni Lewis family, ikaw ang nagpumilit na idikit ang mainit mong mukha sa malamig na puwitan, ako ang may hawak nitong usapin, huwag mo nang pakialaman, ang Lewis family, normal ko itong pinahintulutan, ngunit gusto talaga ni Lewis Mingfeng na ibenta ang aking anak, kung nandoon ako, nabalian ko rin ang mga paa niya." Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya kay Alex Dixon, "Alex, huwag kang makinig sa nanay mo na baliw, ako ang may huling say sa usapin ngayon, hindi ako pupunta sa kalokohang Lewis family para ng tawad, dapat silang humingi ng tawad, para sa atin." Tuma NGO si Alex Dixon, mula nang magkaroon ng vilya at pera ang kanyang pamilya, maging si Albert Lewis ay naging malakas ang loob. Salamat Ama. Hindi niya inaasahan na ang biyenan na noon pa man ay mahina ang unang pagkakataon sa kanyang buhay, na-touch din si Alex Dixon. Bagamat walang sinabi ang biyenan tungkol sa ginawa niya para sa kanyang pamilya noong nakaraan, nakita niya talaga ang lahat. Kumunat ang noo ni Albert Lewis at nagtanong, "Alex, tell us honestly, how did you get along with Lee Tylay and the others? Kanina lang sinabi ni Jane na lumuhad talaga si Gao Jun sa harap mo, what's going on?" Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa feng shui, hindi maaaring gawin ni Direk Lee ang ganoong bagay para sa kanila, lalo pat paluluhad si Gao Jun. Inangat din ni Helena ang ulo at tinitigan si Alex Dixon ng may pagdududa. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Noong nakaraan, kapag tumingin ako sa feng shui, may kilala akong mga boss at tinulungan ko si Director Lee na makakuha ng deal sa negosyo. Kumita ako ng pera, nang maglaon, naramdaman kong may pagkakataon, kaya tinulungan ko silang makipag-deal, nagkamit ako ng komisyon, nang maglaon, noong tumaas ang komisyon, ginamit ko ang perang ito para mag-invest. Medyo malaki naman ang kinita ko, si Gao Jun naman ay nakaluhod hindi sa akin, siya ay lumuhad kay Lee Tylay, nagkaroon ng conflict si Lee Tylay sa Gao family, gusto niyang turuan ng leksyon si Gao Jun kaya nagpunta siya para humingi ng awa. Nagkataon na naabutan niya sila. Napatulala silang tatlo sa narinig nila. Hindi nila naisip na si Alex Dixon ay talagang mamumuhunan ng pribado nang walang ibinubunyag. Si Helena ang unang nagalit, "Alex Dixon, kumikita ka sa labas, pero hindi mo sinabi sa amin, sa tingin mo ba ito pa ang tahanan mo? Tanungin kita, magkano ang kinita mo?" Nang makitang galit ang kanyang biyenan, naging handa si Alex Dixon. Mabilis siyang kumuha ng bank card at iniabot. "Nay, nandito lahat ng perang kinita ko, hahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. Ibigay mo sa akin." Hinablat ni Helena ang bank card at mabilis na sinabing, "Gaano karaming pera ang nasa card, kita ko ang duwag mong mukha, hindi ka rin gagawa ng karaming pera." Sinabi ni Alex Dixon, 2 milyon, "Magkano?" Nanlaki ang mga mata ni Helena at napatitig sa kanyang mukha. Ngumiti si Alex Dixon, "Mom," sabi niya, 2 milyon lang ang kinita ko in all these years. Natakot ako na magalit kayo, kaya hindi na lang ako nagsalita." Nang marinig niya na may 2 milyon ang card, ang galit ni Helena ay agad na napalitan ng saya, at ang kanyang mukha ay namumulaklak sa tuwa. "Ayo, hoy, ang galing mong manugang, kumikita ka sa labas, bakit kita sisisihin? Tutulungan kitang panatilihin itong pera, sa hinaharap, humanap ka ng mas maraming pagkakataon at kumita ng maraming komisyon." "Nay," hindi napigilan ni Jane Lewis ang matako na mukha ng kanyang ina at sinabing, "Ito ang perang kinita ni Alex sa pagsusumikap, ibalik ang card sa kanya."
Ito yung pera na binigay sa akin ng manugang ko, ibalik mo ano? Natakot si Helena na bawiin ng kanyang anak ang bank card, kaya mabilis niyang inilagay ang card sa kanyang bulsa na may nagbabantay na tingin. Ang puso ni Jane Lewis ay napuno ng kawalan ng kakayahan, sa isang biological na ina na nahuhumaling sa pera, wala siyang pagpipilian. Napahiya din si Albert Lewis, ngunit ang kanyang asawa ay isang paisiyo lamang, kumain lang siya at hindi samuka, ang ganoong bagay, ang maghukay ng pera mula sa mga kamay ni Helena, ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kalimutan mo na yan, regalo din tong pera kay nanay, hayaan mo si nanay na kunin at itago. Sa totoo lang, hiniling niya kay Lee Tiley na ihanda ang card na ito sa pag-uwi. Baka sakaling pagdudahan siya ng pamilya Lewis, ang halaga ng pera na ito ay walang halaga sa kanya. Ngunit upang mapatahimik si Helena, ginugol niya ito sa talam. Alex Dixon, walang pakialam si Alex Dixon sa kaunting pera na ito, gusto lang niya ng kapayapaan sa pamilya. Nakita niya ang mabuting manugang ni Helena na mahaba ang buhok, mabuting manugang, maikling buhok. Labis na nagalit si Jane Lewis at sadyang sinabi, Nay, gusto mo pa bang pumunta si Alex sa pamilyang Lewis para lumuhod? Lumuhod? Lumuhod para saan? Matigas na sabi ni Helena, hindi ako nagsabi ng mga ganyan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nang makitang ayaw umamin ng asawa, kahit gaano pa kakapal ang balat ni Albert Lewis, hindi niya maiwasang mamula at sumigaw sa mahinang boses, magpahinga ka na Alex, bumalik ka na sa kwarto mo. Natakot si Helena na maaga ng kanyang anak ang kanyang bank card, kaya hindi na siya nagsalita pa at bumalik sa kwarto. Kinagat ni Albert Lewis ang labi at sinabing, Alex, ganito ang nanay mo. Kung may pagkakataon, babawiin ko ang card mo. Hindi na kailangan, hayaan na lang ang nanay na itago ito, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Alam niyang sinasabi lang ito ng biyenan, ang paghingi ng pera kay Helena ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Pagkabalik ni Albert Lewis sa kwarto, lumapit si Jane Lewis sa kanya at galit na sinundot siya ng daliri nito. Alam mong mahilig sa pera ang nanay ko, at binibigyan mo pa rin siya ng pera. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, okay lang, pamilya tayo. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Jane Lewis. Pinandilate niya ito at sinabing, tinakot mo ako noong nasa KTV ako, itaas mo ang iyong manggas at tingnan ko ang sugat. Dinala niya ang bulak at alak at binalak niyang lagyan ng benda ang sugat nito. Inilabas ni Alex Dixon ang kanyang manggas at nakita ang isang sugat ng kutsilyo sa kanyang braso. Mahigit 2 pulgada ang haba ng sugat ng kutsilyo, bagamat tumigil na ito sa pagdurugo at gumaling na ang laman, mukhang napakabangis pa rin ito. Naramdaman ni Jane Lewis ang sakit sa kanyang puso nang makita niya ito, kinuha niya ang bulak at isinawsaw ito sa alak at maingat na pinunasan ang namuong dugo para sa kanya. Habang nagpupunas, tinanong niya, masakit ba? Masakit, agad namang tuma-NGO si Alex Dixon. Mabilis na huminto si Jane Lewis at sinabing, kung gayon, dapat ba akong maging mas magaan? It's not need to be lighter, tumingin sa kanya si Alex Dixon at ngumiti. Kailangan mo lang mag-isip ng paraan para ma-distract ako. Nag-isip sandali si Jane Lewis, tapos bubuksan ko ang TV at makikita mo ang balita. Napangiti si Alex Dixon at bigla siyang niyakap, hinawakan siya nito at nakangiting sinabing, mabuti naman. Si Jane Lewis ay pabaya at ang kanyang buong katawan ay nakaupo sa kanyang mga bisig, namula agad ang mukha niya sa kahihiyan, pilit siyang bumangon. Aray, ang sakit ng kamay ko. Nagkunwari si Alex Dixon na napangiwi sa sakit. Si Jane Lewis ay hindi agad ng ahas na kumilos, natatakot siyang mapunit ang sugat niya. Sa pagyakap sa malambot na katawan ng kanyang asawa, hindi maiwasan ni Alex Dixon ang kasiyahan sa kanyang puso, gamit ang isang peklat bilang kapalit ng dating awayan ng kanyang asawa, at maging ang pagkakayakap sa kanya ng mainit, mabango, at malambot na jade, sobrang sulit ng saksak na ito. Mapupulot lamang ni Jane Lewis ang panggamot na bulak at tumulong sa paggamot sa kanyang sugat. Nakapagpalit na siya ng damit at nakasuot ng silk nightgown. Niyakap ni Alex Dixon ang bewang niya at umupo sa tuhod niya. Nang tumingin siya sa ibaba,
Nakita niya ang nyebe sa ilalim ng kanyang leeg at hindi napigilan ang paglunok. Sinamantala niya ang pagkakataon para pag-usapan, "Mrs., pwede ba akong matulog sa kama ngayong gabi?" Hindi. Desidido at desidido si Jane Lewes. "Wife, I am injured. Bakit mo ako hahayaang matulog sa sahig?" Sinadya ni Alex Dixon ang isang nakakaawang tingin. Tinukso si Jane Lewes hanggang sa tumawa siya at namumula ang mukha. "Just because you are injured, that is why you should sleep alone. Paano kung mahawakan ko ang sugat, hindi ba't mas madaling mahawa?" Mabilis na saad ni Alex Dixon, "Hinding-hindi, pag-usapan natin yan pagkatapos mong gumaling," sabi ni Jane Lewes at ginamit ang kanyang makinis na jade fit para tapikin ang hita nito. She said with a red face. After wiping, "Let go," ang kanyang jade foot ay snow white at maislan, hindi napigilan ni Alex Dixon na abutin ito. Kabanata 179. Gayunpaman, si Jane Lewes ay kasing liksi ng isang loach. Sinipa niya ito sa palad at sinabing, "Hindi pa natutulog si nanay, be honest." Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at bumangon sa pagkakayakap sa kanya. Kinuha niya ang koton at naglakad papunta sa restaurant. Nakaramdam ng init si Alex Dixon sa buong katawan at mabangis na nilamon ang kanyang lalamunan. Isang araw, ipapahiga niya ang kanyang asawa na parang isang maliit na tupa, hahawakan niya kung saan niya gusto. Nalutas ng 2 milyong yuan bank card ang krisis sa bahay. Nagkasundo din sina Alex Dixon at Jane Lewes, pansamantala ring huminto si Helena at hindi na pumunta sa lumang bahay ng Lewes family. Ang lahat ay tila kalmado at mapayapa, ngunit napagpasyahan ni Alex Dixon ang kanyang plano. Mula noong sinaunang panahon, sino mang insulto sa isang asawa o anak na babae, o sa kanilang mga magulang, hanggat sila ay mga lalaki na may tapang, hindi sila uupo at walang gagawin. Kinailangan ni Lewes Mingfeng na magbayad ng isang presyo para dito. Hindi sinabi ni Alex Dixon sa sinumang tungkol sa bagay na ito. Hindi man lang niya ipinaalam kay Sung Yulua, gusto niyang harapin ito ng mag-isa. Dahil pinoprotektahan pa ni Helena ang Lewes family, kahit ano pa ang sabihin ng biyenan at ng kanyang asawa, dumadaloy sa kanilang katawan ang linya ng dugo ng pamilya Lewes. Kung may nangyari kay Lewes Mingfeng, hindi lang nila ito papansinin. Si Alex Dixon ay nagplano na gawin ito mismo. Sa lumang mansyon ng Lewes family, puno ng galit ang mukha ni Old Lady Lewes habang nakaupo sa armchair na may madilim na ekspresyon. Hinampas niya ng malakas ang mesa, dahilan para tumiwalag ang tsaa kung saan-saan. Ang galing ni Alex Dixon, sinaktan niya ang anak at apo ko, at hindi talaga siya pumunta para humingi ng tawad. Mukhang kailangan ko talagang imbitahan ang patriarch ng Lewes family, itatanong niya ng buong pamilya at babayaran siya ng halaga. Umupo si Lewes Mingfeng sa upuan sa tabi niya, nakabalot ng gauze ang ulo niya at may benda ang mga braso, halatang halata ang mga pasa sa mukha niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Nay, pagdating ng panahon, anyayahan mo ang patriarch dito, susundin natin ang mga alituntunin ni Lewes. Kung hindi niya igalang ang kanyang mga nakatatanda, lampoy natin ang kanyang sariling uri, at least, sisirain natin ang kanyang mga paa." "Dad," ito ay nagpapalam sa kanya ng madali, mahigpit na sinabi ni Mark Lewes, "pinalayan din niya ang kamay ko. Dapat ko siyang ipaluhod sa labas ng ancestral hall, dukutin ang kanyang mga mata, putulin ang kanyang ilong, at hatulan siya ng kamatayan." Bagamat may batas na ngayon, sa mga Lewes, may batas na ginamit para parusahan ang mga hindi sumunod sa mga alituntunin ng pamilya, ang mga gumawa ng heinous crimes. Sinabi ni Megan Lewes na may matalas na boses, at ang Jane Lewes na yon, talagang tumulong siya sa mga tagalabas, dapat din siyang paalisin sa Lewes family at lahat ng ari-arian sa pamilya ay dapat kumpiskahin, ang malaking vilya niya ay dapat ibigay sa kapatid ko bilang kabayaran. At yung luxury car ni Alex Dixon, gusto ko rin, mabilis na sabi ni Mark Lewes. Matagal na siyang nagseselos, anong karapatan ng isang mahirap na kompetisyon upang maging mahirap, may nagbigay talaga sa kanya ng luxury car na hindi ng 10 milyon. Tina-NGO ni Old Lady Lewes ang kanyang ulo sa marangal na paraan, "I will write a letter to the patriarch right now." Sa oras na yon, lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya ay ipapamahagi ng patriarch, siguradong isa sa alang-alang kanya sa kanyang pagpapasya. "Salamat, Lola,"
Agad na natuwa si Mark Lewis, at ang kanyang puso ay sumabog sa tuwa. Pagkatapos magsalita ni Old Lady Lewis, sumimangot siya at tinanong si Lewis Mingfeng, nakarating ka ba sa Gao family? Hindi pa, kumunat ang noo ni Lewis Mingfeng, hindi ko alam kung anong klaseng tao ang na-offend ng Gao family, pero na-expose na rin ang background nila. Napunta pa sa TV ang pangit na bagay, si Mr. Kai, who has connections with Gao family, nawala din. Kagabi, nang makita niyang may nangyari sa Gao family at Mr. Kai sa balita, natigilan siya. Ang balita ay napakasimple, na may ilang salita lamang. Gayunpaman, nanlamig ang buong katawan ni Lewis Mingfeng, at natakot siya sa kanyang nakita. Kagabi, nakipagkasundo lang siya kay Gao Junwei na hindi niya ilantad ang sarili at gagamitin si Jane Lewis para ipalit sa kontrata, hindi niya inaasahan na may mangyayari ngayong umaga. Nagkataon lang, natatakot na sabi ni Megan Lewis, huwag mong sabihin sa akin na si Alex Dixon ang may gawa nito. Base lang sa basurang ito, si Mark Lewis ay sumangot ng masama mula sa kanyang ilong, kung mayroon siyang kakayahan, paano siya napunta sa ganito? Pinagalitan siya ni Helena hanggang sa hindi na siya naglakas loob na umutot. Maliban sa pagiging malakas ng konti, kaunting kalokohan lang ang alam ni Alex Dixon sa kung fu, isa lang siyang basura. Tama si Mark, tuma-NGO rin si Lewis Mingfeng bilang pagsang-ayon. Matapos ang insidente sa Gao family, una siyang naghinala na may kinalaman ito kay Alex Dixon, sa sobrang takot niya ay nagtago siya sa bahay ng 2 araw, natatakot na dumating si Alex Dixon at tulugan siya. Gayunpaman, sa loob ng 2 araw na ito, ang lahat ay kalmado at mapayapa. Gumaan din ang pakiramdam ni Lewis Mingfeng, pakiramdam niya ay hindi na maglalakas loob si Alex Dixon na maghiganti sa kanya. Kahit anong isipin niya, pakiramdam niya ay hindi yun si Alex Dixon. Kahit na ang isang walang kwentang tao ay nakakakilala sa kanilang mga boss, ano ang silbi nito? Ang pamilya Gao ay isa sa pinakamayamang tao sa Haicheng, mayroon silang pera at kapangyarihan, at sinakop ni Mr. Kai ang bahagi ng teritoryo sa ilalim ng Jinling, kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Upang mapabagsak ang Gao family at Mr. Kai sa isang gabi, ito ay isang nakakatakot na taktika, ang taong nasa likod nito ay dapat na may background na lumalaban sa langit, baka isa pa siya sa mga top figure sa capital. Tungkol naman kay Alex Dixon, sino siya? Kung mayroon siyang ganoong kakayahan, bakit kailangan niyang magdusa sa Lewis family ng ilang taon? Hindi kasama ang hinala ni Alex Dixon, nahulaan ni Lewis Mingfeng ang kanilang kandidato sa kanyang isipan, ngunit isa-isa niyang tinanggihan ang mga ito, at nagpa siya na huwag nang isipin pa. Ang mga taong sinaktan ng pamilya Gao ay marahil ang mga big shot na may sariling mga mata. Maaari rin siyang lumayo sa kanila hanggat maaari upang maiwasan ang sarili sa gulo. Sabi ni Megan Lewis, "Tay, dadalhin kita sa ospital para magpalit ng damit." Tara na, tumayo si Lewis Mingfeng at naglakad papunta sa pinto. Tinitiis ang sakit, mabilis na pumunta si Megan Lewis upang suportahan siya. Ang sakit ng buong katawan niya ngayon, siya ay binugbog ni Alex Dixon at muntik nang mawala ng buhay. Ang pagkamuhi ni Lewis Mingfeng kay Alex Dixon ay lumalim ng isa pang layer, sumusumpa siya sa kanyang puso. Kung ang pamilya ni Lewis ay nagsagawa ng pagdinig sa pamilya at sinintensyahan ang krimen ni Alex Dixon, tiyak na papatayin niya ang batang ito. Pumunta si Lewis Mingfeng sa isang pribadong klinika, matatagpuan ito sa isang tahimik na vilya sa kagubatan sa labas ng lungsod, at nakatanggap lamang ito ng mahahalagang bisita. Ang kanlurang doktor ay naniningil ng mataas na presyo, at hindi siya maaaring gumamit ng anesthetics, napakasakit kaya napasigaw siya sa sakit. Nagsisi siya sa puso niya. Ang mga halamang gamot na binili niya kay Zhang Ermao noong huling pagkakataon ay ibinenta lahat kay Shou Changqi. Sa huli, hindi man lang siya naligo, sa halip, nasaktan niya ang matandang ito ng walang dahilan. Ang dalawang nangunguna na halamang yun ay ang tunay na immortal pills, ang anumang pagbaba o pagkawala ay makikita kaagad. Kung alam niya kanina na masasaktan siya ngayon, isa pa sana ang hawak niya sa kamay niya. Ngayon, hindi na sana siya maghihirap. Mag-iisip siya ng isang araw para hanapin si Zhang Ermao at tanungin kung saan nanggaling ang 2 spirit pill na ito, at pagkatapos ay bumili sa kanya.
Matapos gamutin ni Liwei Mingfeng ang kanyang mga sugat, umuwi siya kasama si Megan Lewis. Paglabas pa lamang ng sasakyan mula sa kalsada sa bundok, biglang nakita ni Liwei Mingfeng ang isang taong nakatayo sa gilid ng kalsada sa di kalayuan, tila naghihintay ng sasakyan. Nang makita niya ang taong ito, agad na namula ang mga mata ni Liwei Mingfeng, at naglabas siya ng matinding puot habang siya ay mabangis na umuungal. Saktan mo siya hanggang mamatay, ito ay tunay na isang makipot na daan para sa mga kaaway. Ang kaharap niya talaga ay ang Alex Dixon na kinaiinisan niya to the bone. Nakita rin ito ni Megan Lewis, at nagulat siya at nagalit. Ito ang mga suburb at kakaunti ang mga tao dito, bakit pumunta dito mag-isa si Alex Dixon? Ang mga mata ni Liwei Mingfeng ay malungkot at puno ng layuning pumatay, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ngumisi. May mga mata talaga ang langit, hinayaan talaga nilang lumitaw ang kanyang kalaban dito mag-isa. Walang tao sa paligid, kung dito pinatay si Alex Dixon, walang makakaalam nito. Mahigpit na utos ni Liwei Mingfeng, Megan, huwag kang magdahan-dahan, subukan mong durugin si Alex Dixon, kung hindi ka mamatay sa banggaan, maaari mong baligtarin ang sasakyan, durugin siya hanggang mamatay, at gawing karne, pati. Sige, nagngalit ang mga ngipin ni Megan Lewis, kinasusuklaman niya si Alex Dixon at hindi kailanman magpapakita ng awa. Boom, isang mahinang dagandong ang pinakawalan ng Hummer car. Nang makalapit ito kay Alex Dixon ay bigla itong bumilis at bumangga sa kinatatayuan ni Alex Dixon na parang tangke. Kinagat ni Liwei Mingfeng ang kanyang mga ngipin at tumawa ng nakakaloko, Alex Dixon, may daan papunta sa langit, pero ayaw mong maglakad, walang pinto sa impyerno, at pumapasok ka lang, ito ang sarili mong malas. Kapag namatay ka, makakahanap ako ng 10 lalaki, paglaruan ang asawa mo hanggang kamatayan, hatiin ko ang yaman ng pamilya mo at gagawin kong pulubi ang buong pamilya mo. Kabanata 180 nakatayo sa gilid ng kalsada si Alex Dixon, nakasimangot habang nagmumuni-muni, bigla siyang tumingala at nakita niya ang isang Hummer na off-road vehicle na parang baliw na sumugod sa kanya. Ito ay masyadong malapit at masyadong mabilis, natigilan siya. Bago pa siya makapag-react ay nabangga na siya ng Hummer. Bang, nagkaroon ng malakas na ingay, sa napakalakas na impact, si Liwei Mingfeng, na nakaupo sa kotse, ay nataman sa ulo ng impact at muntik ng mabulunan. Wala siyang pakialam sa sakit at tumawa siya ng malakas. Alex Dixon, gusto kong makita kung gusto mo pa bang mamatay? Napahawak si Megan Lewis sa manibela at sa sobrang takot ay namutla ang kanyang magandang mukha. Ngayon pa lang, napuno na siya ng puot at marahas na tinapakan ng accelerator, kakabangga lang yan, kung hindi dahil sa safety belt niya, siguradong natapo na siya sa bintana ng sasakyan. Ngunit sa kabutihang palad, sa ilalim ng napakalaking epekto, maging ang bakal na katawan ni Alex Dixon ay madudurog sa meat paste. Ang harap ng Hummer ay bumagsak sa isang pader ng bundok sa tabi ng kalsada, bumagsak ang mga bato at puti mula sa bundok at tumama sa harapan ng Hummer, na nagdulot ng pagtaas ng usok. Napabuntong hininga si Megan Lewis at nagtanong, Tay, namatay ba ang basurang iyon sa pagbangga? Bababa ako at titingnan, malungkot ang mukha ni Liwei Mingfeng, kumuha siya ng bakal na tubo at lumabas ng sasakyan. Kung buhay pa siya, ang sabi niya, I'll smash this little beast to death with my staff. Hindi siya naniniwala na si Alex Dixon ay gawa sa bakal. Kahit nagawa sa bakal, madudurog pa rin siya sa matinding banggaan ng Hummer. Tuma-NGO si Megan Lewis at mabilis ding naglabas ng maliit na kutsilyo, sinundan siya nito palabas ng sasakyan. Naglakad silang dalawa papunta sa harapan ng sasakyan at nakita nila ang gulo. Tumama ang harapan ng sasakyan sa dingding ng bundok at nabasag ang bumper, nabulok ang harapan ng sasakyan at nabali ang mga punong nakatanim sa gilid ng kalsada, isang malaking tumpok ng putik at mga sanga ng puno ang nahulog mula sa bundok. Tumingin si Liwei Mingfeng sa paligid, at pagkatapos ay itinulak ang lupa sa tabi upang tingnan, bigla siyang napabuntong hininga. Nasaan na siya? Hinawakan ni Megan Lewis ang kutsilyo at tiningnan ang tambak ng graba at mga sanga sa lupa, nabigla siya. Imposible, halatang nataman ko siya ngayon lang. Ngunit sa harapan nilang dalawa ay isang tambak lang ng mga lantang sanga at bato,
Not to mention ang bangkay ni Alex Dixon, wala kahit isang hibla ng buhok sa ulo. Nawala ba siya sa manipis na hangin? Galit na umungal si Li Mingfeng, kailangan natin siyang mahanap, siya ay nasugatan at hindi na makatakas. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa kanilang likuran. Hinahanap mo ba ako, Alex Dixon? Napasigaw si Megan Lewis at tumalikod. Nakita niya si Alex Dixon na nakaupo sa bubong ng Hummer. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at mukhang nakaka-relax, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Natigilan si Megan Lewis, nanginginig ang kamay na nakahawak sa kutsilyo ng hindi sinasadya. Hindi siya nagkamali ng naalala, ang Hummer ay bumangga sa kanya ng husto ngayon. Ang bilis nito ay napakabilis na hindi ito isang bagay na maaaring iwasan ng isang tao. Pero bakit hindi nasaktan si Alex Dixon, kahit isang gasgas sa kanyang damit? Bakit? Huminga ng malalim si Li Mingfeng at biglang sumigaw. Bakit hindi mo siya nabangga? Bakit hindi siya namatay? Tinaas ni Alex Dixon ang kanyang kilay at malamig na sinabi, hindi madaling gugustuhin na mamatay ako, pero magiging madali para sa inyong lahat ang mamatay. Pagkasabi noon ay dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa bubong ng sasakyan. Ang mag-ama ng pamilyang Lewis ay nagtaas ng ulo at tumingala, sabay-sabay silang nakaramdam ng alon ng takot, na para bang binata sa kanilang tapat ay naglalabas ng nakakatakot na panggigipit, na para bang isa siyang hari ng demonyo na may pagmamalaki na nakatayo sa langit. Napatingin si Alex Dixon sa kanilang dalawa mula sa itaas. Sa kanyang mga mata, ang dalawang taong ito ay walang iba kundi mga langgam. How dare a only ant try to kill him? Anong biro? Sa ilalim ng kanyang pangmatagalang paglilinang, kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, ang kanyang bilis ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa Hummer, ito ay hindi isang bagay na nakikita ng isang mortal sa kanilang mga mata. Bang, tumalon si Alex Dixon sa sasakyan at panay ang paglapag sa lupa, malamig ang tingin niya sa dalawang taong nasa harapan niya. Nataranta si Megan Lewis at napaatras sa takot, she scolded with a sharp voice, basura, anong ginagawa mo? Ang salitang basura ay matagal nang naging magkasing kahulugan sa kanya sa pamilya Lewis. Walang pakialam si Alex Dixon, tinaas niya ang kanyang kilay at walang pakialam na sinabi, siyempre kailangan nating mag-settle ng mga account, nakakadiri talaga ang mga ginawa mo sa nakaraan, ang paggamit ng iyong buhay para linisin ito ay nakakapagpadali sa iyo. Nanginginig si Li Mingfeng at galit na sumigaw, basura, gusto mo talaga kaming patayin, how dare you? Hindi niya kailanman inilagay si Alex Dixon sa kanyang mga mata, ngunit sa huling pagkakataon na siya ay binugbog, si Li Mingfeng ay nagulat at nagalit, gayunpaman, nang umuwi siya at nakitang hindi dumating si Alex Dixon na naghahanap ng gulo, gumaan ang pakiramdam niya. Sa anumang kaso, ang basura ay basura, ang isang sandali ng desperasyon ay hindi tumakbo na siya ay hindi duwag. Ngunit ang basurang ito ay talagang may intensyon na pumatay. Mabangis na sinabi ni Li Mingfeng, Alex Dixon, mag-isip ka ng mabuti, kung maglakas loob kang atakihin kami, hindi ka patatawarin ng buong Lewis family. Huwag mong sabihing hindi ka makakatakas pagdating ng panahon, sundan ka ng asawa, baka ibenta pa niya ang sarili niya para kumita ng pera. Nagtaas ng talukap si Alex Dixon at biglang nagbigay ng isang marahas na sampal. Napasigaw si Li Mingfeng at sumuray-suray sa gilid ng pinto ng kotse, isang malakas na sampal ang natanggap niya sa kanyang mukha, at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang bibig. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang kamay, at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig, na may halong ngipin sa harapan. Natigilan si Megan Lewis, nang makita niya ang kanyang ama na sinasampal ni Alex Dixon, agad siyang napag-alitan sa matalas na boses, Alex Dixon, huwag mong kalimutan na junior ka, ang tatay ko ay tiyuhin mo, daan-daang tao ang nasa Lewis pamilya, huwag kalimutan ang iyong timbang. Daan-daang tao, ngumiti si Alex Dixon, ilang daang langgam lang sila, gusto ba nilang kalugan ang tigre? Kung ang buong Lewis family ay maglakas loob na kalabanin ako, tatapakan ko ang isa sa kanila hanggang mamatay at papatayin ang dalawa sa kanila ng sabay, alalahanin ang pagkawasak ng Lewis family, warm up lang naman. Natakot si Megan Lewis nang marinig niya si Alex Dixon na casual na nagsabi ng extinction.
Ang Alex Dixon na nasa harapan niya ay tila ganap na nagbago sa ibang tao. Hindi siya ang unggoy na kilala niya. Pinunasan ni Li Mingfeng ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at mabangis na sinabi, "Munting bastard, nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang, tingnan mo, ano ito?" Inangat ni Alex Dixon ang ulo niya at biglang sumimangot. Sinamantala ni Li Mingfeng ang sampal kanina, at sadyang nahulog sa gilid ng pinto ng kotse, naglabas talaga siya ng baril. Nakatutok sa kanya ang itim ng uso ng baril, bagay ng aso, puno ng dugo ang mukha ni Li Mingfeng, at lalo siyang naging mabangis. Sa tingin mo ba kaya mong magpakitang gila sa harapan ko dahil marunong lang kang gumamit ng three-legged bloody light chi at nagawa mong iwasan ang banggaan ngayon lang? Sabihin ko sa iyo, basura ay palaging basura, kahit gaano karami, tumalon ka, hindi magiging leon ka. Nagulat si Megan Lewis, "Tatay, barilin mo siya hanggang mamatay at pasabugin mo ang kanyang ulo." Mabangis ang mukha ni Li Mingfeng habang hinihila niya ang gatilyo. Pinaghandaan niya ito, natatakot siya na baka umatake ulit si Alex Dixon. Sa sandaling hinayla ang gatilyo, biglang naramdaman ni Li Mingfeng ang pagkalabo sa harap ng kanyang mga mata, isang malamig na simoy ng hangin ang umihip sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang pulso. Sumigaw siya pero biglang huminto ang boses niya. Dahil diretsyong ipinasok ni Alex Dixon ang uso ng baril sa kanyang bibig, tinaasan siya ng kilay, at tinitigan siya ng mapanukso. Abangan ang susunod na kabanata.